Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong mystical cards, alamin natin kung ano ang message para sa'yo. Mamaya naman, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang situation mo, situation ng person mo, at ang outcome. Itong card na ito ang nagsasabi na sa sitwasyon, bago ka kumilos, kailangan meron kang mga tamang impormasyon. Na-research mo na yung gagawin mo hakbang o kaya napagtanong mo na sa iba kung ano yung experience na naranasan nila. Or kung ano ba yung tingin nilang opinion sa gagawin mo hakbang. Pwede mo itong itanong sa kaibigan mo, sa family mo, sa person mo, or sa online. Kailangan ng patience at saka attention para sa mga detalye. Kasi yun lang yung susi para mag-grow ka at saka makuha mo yung tamang sagot sa tanong mo. Marami kang matututunan sa paligid mo. Maging aware ka lang. Itong card naman na ito ang nagsasabi na may ilang Pisces na yung nag-overthink ka na. Kasi sa past, marami ka nang na-achieve. At yung buhay mo ngayon ay mas umaayos na kaysa sa nakaraan. May ilang Pisces din na pinanghihinaan ng loob. Tingnan mo maigi kung ano yung mga bagay na nagpapahina sa iyo at harapin mo. Lalo na't ang ilang Pisces, yung bang naghahabol ka. Kasi nga, ang bilis ng panahon at saka yung ekonomiya naapektuhan ng ilan. Tingin mo kasi meron pang nakalaan para sa'yo na mas maganda pa. Hinahanap mo kung ano yung mga mas magpapaunlad sa iyo. May ilang Pisces na naiisip mo na ang bilis ng buhay mo, yun maganda yung nagiging flow, minsan naman mabagal. Pero ito yung buhay natin, kaya kailangan mong sumunod. Dahil sa pagsunod mo, dun ka makakakita ng mga opportunities. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Wala ako guys na private or personal reading kasi kulang na talaga ako sa oras. Unahin muna natin yung situation mo na cards. Five of Wands, Six of Wands, Seven of Wands. Itong cards mo pinapakita na merong pagtatalo or pag-uusap na nauuwi sa pagtatalo or katahimikan. Pero yung katahimikan na yon, disagree yung nakakarinig. Dahil sa ginagawa mo yung best mo para magkaroon ng improvement yung buhay mo. May ilan sa inyo na meron kang tinatanggihan na sitwasyon. Itong gusto mong pagbabagong or desisyon na gusto mong gawin sa buhay mo, syempre may takot ka din. Pero ito yung pakiramdam mo na dapat mong gawin, kaya sinusunod mo kahit may takot. Meron kang minamanifest na hindi mo pa nagawa sa buhay mo pero gusto mong subukan. Ang ilan sa inyo sa career ay nagkakaroon ng kompetisyon.
Kasi pare-pareho kayo ng hangarin sa buhay. Yung tumaas ang sweldo, or yung makilala yung effort mo, ma-promote ka. Ganon din ang ilan sa inyo sa negosyo. Yung makilala ka ba? At itong trabaho na ito or negosyo ay deserve mo. Maaari na ikaw yung mapili or unti-unti na nakikilala ka sa trabaho mo or sa negosyo. Pero soon, meron ka pang mas hahangarin na malaki na opportunity. Ang ilang single, pwedeng ikaw yung magkagusto dun sa potential person or siya yung magkakagusto sa iyo. Yung bang kikilalanin mo yung person, magtatanong-tanong ka. Or, kumbaga, titingnan mo siya kung ano yung mga ginagawa niya, yung mga gusto niya. Pero kahit maraming nagkakagusto dun sa potential person, ipakilala mo pa rin yung sarili mo na malinis yung intention mo. Ang ilan sa inyo sa relationship, marami talagang misunderstanding na nagaganap sa relasyon nyo. Pero nakadalawang cards ka na yung relasyon nyo ay magtatagal. At saka, ipinaglalaban mo ito, ano man yung problem nyo sa relasyon. Pareho kayong umaasa ng person mo na may magandang dulot ang relasyon nyo kahit na may mga trials. Ito yung cards ng person mo na pwede pa rin ipakita yung energy mo. The High Priestess, Four of Swords, Eight of Wands. Itong person mo, mas ginagamit niya yung talas ng kutob niya sa pagkakaroon ng desisyon. Tumatama kasi yung mga kutob niya, naiisip niya, or decision. Kasi highly connected yung person mo sa universe or dahil sa spirit guide niya. Kaya lang, may mga time na hindi tumatama kasi dahil sa napapagod din yung spiritual ng person mo eh. At saka, bukod pa sa negatibong dala ng iba. Pero kahit anuman ang maging hadlang, ang kakailanganin ng person mo ay pahinga. Yung tinan maigi yung situation. At wag sagarin yung abilidad or power na meron siya. Kasi pareho naman kayong successful ng person mo eh. Ang ilan sa inyo sa financial, kung ginagawa mo na ito, yung pagbabudget, ipagpatuloy mo lang. At sa ngayon, kung may problem ka sa financial, sa ngayon lang, mareresolbahan mo rin ito or may darating na opportunity na maaaring may tumulong sa'yo or may magpadala sa'yo ng financial. At warning ito sa iyo na sa money, kailangan maging wise ka, lalo na sa pag-i-invest. Ang ilan sa inyo sa relationship, pwedeng ikaw ito o yung person mo na good communicator. Kaya nare-resolbahan anuman yung kaguluhan sa relasyon nyo. At paalala ng mga cards para sa ilan na nasa relationship, kung wala ka sa mood or may problem ka, sabihin mo sa person mo. Kasi maniniwala agad yung person mo na okay ka lang. Tapos magmamaling akala na wala na siyang pakialam, yung ganun. Pero concern yung person mo sa iyo. Ang ilang single, hindi mo rin kailangan magpanggap. Kasi darating yung potential person na magkakaroon kayo ng relasyon. Mahihirapan kang ipagpatuloy kung ano yung magandang ipinakita mo sa kanya na nagustuhan niya. Mabilis pa naman may in love sa'yo yung potential person, tapos madidismaya lang siya. Sayang naman yung bubuin nyo na relasyon. Ito yung outcome na cards. Nine of Swords, The World, Queen of Pentacles. Itong card naman na ito ang nagsasabi na huwag mong hayaan na yung takot, pag-aalinlangan sa situation ang manaig. Good man or bad ang nangyayaring
situation sa buhay mo. Nasa sa iyo na yung kasagutan. At ikaw yung may final decisions. Alam mo naman kung ano yung tama at makakabuti para sa iyo or sa mga tao na sa paligid mo. At bawat cards mo may success. Huwag mong patagalin yung kalungkutan sa isip mo at saka sa puso. Mareresolbahan mo yung bawat situation na may pag-iingat at fairness. At ito yung time na hindi ka na mahirapan sa karir mo, sa negosyo mo, o kaya kahit sa money. May mga tao man na bad ang intention sa'yo o naglilihim sa'yo, hindi naman ikaw yung agrabyado sa huli. Kaya tinuturuan ka na ng mga cards na mag-focus ka sa ikakabuti mo at sa sarili. Para mas marami kang ma-inspire at matulungan kesa sa isang bagay or person na hindi naman nakakatulong sa iyo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, mas pinipili mo na yung healthy na lifestyle. Kaya, mabilis kang kumilos, at saka ano man yung edad mo, napaka-energetic mo, at saka kung meron ka mang illness, magkakaroon ng recovery ng unti-unti. Matagal mo pang may enjoy yung buhay mo. At saka napansin ko lang sa mga cards mo, na hindi naman masyadong mahirap yung buhay mo Yung kakaisip yung nagpapahirap. Ang ilang single, maraming gumugulo sa isip mo. Pwedeng patungkol sa money, sa love, sa mga decisions. Pero pinapaunawa ng mga cards na ang buhay mo ay puno ng happiness at saka fulfillment. Piliin mo man na maging single ka or magkaroon ng relasyon. At saka darating yung potential person na kamatch mo. Ang ilan sa relationship, feeling mo you're not good enough. Pero ang totoo, nakakabuo kayo ng person mo ng healthy na relasyon. At saka yung relationship nyo, hindi nasusukat sa kung kasal ba kayo or anuman. Mahal nyo yung isa't isa. Yun yung mahalaga. Ito yung feelings ng person mo na pwede naman ipakita yung feelings mo. Itong person mo, marami siyang plano, pero hindi niya alam kung ano yung right move. Ayaw niyang mapahiya sa'yo, at saka baka magalit ka sa kanya, mali yung mga maging desisyon niya. Umuulit lang tayo guys, kasi isa sa inyo ng person mo yung sobrang mag-isip, hindi nakakatulong. Kumbaga, ikaw nagpapatuloy ka, yung person mo, ano pa ba yung pwede niya magawa para sa relasyon nyo nang mas lalo itong mag-grow? Pinakita na ito sa cards ng person mo na hindi niya sinasabi yung totoong feelings niya. Hindi ito makakabuti sa inyo. Yung problema mo, problema din ng person mo. Pareho niyong sabay na harapin o solusyonan. Itong card na ito ang nagsasabi na hindi kailangan punahin ang sarili sa mga kakulangan. Kasi wala namang perfect sa buhay natin. Ni isa sa atin. Nagsusumikap na maging maayos. Pero walang nakaka-perfect. Isa ito sa issue ng person mo or maybe ikaw na nagkakaroon ng kakulangan sa financial or sinasabi sa iyo na meron pero wala pala. Huwag dagdagan yung problema. Yung maling kaisipan ng person mo, dito na siya masyadong nafo-focus. At ang nagiging resulta ay kalungkutan. Kailangan niya ng healing at hinto yung mga maling kaisipan. Umuulit lang talaga tayo guys kasi merong person talaga na nagpapanggap na halimbawa marami siyang money, negosyo,
o matalino siya, or galing siya sa magandang pamilya. Kumbaga lahat fake. Ito yung magiging simula ng problema sa connection sa kapwa or sa person. Mas nakakagaan sa kalooban yung nagsasabi ng totoo. Kaya pala pinakita sa tarot cards na merong person na hindi makatulog. At kung ano man yung mga inililihim, malapit ng mabuko. Lalo na sa mga cards, pinapakita na sobrang tiwala yung person sa iyo. Mahirap makahanap ng person na totoong magmahal, kaya pangalagaan mo yung person na ito. Libra, Taurus, Aquarius, Pisces, Gemini, at Cancer. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Maging tapat tayo sa mga taong nagtitiwala sa atin. E, K, B, L, G, H.